Hello, good morning po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Magandang araw po sa inyo at purihin po ang Panginoon ngayong araw na ito. At muli po, welcome po sa Salita ng Buhay at magkakaroon po tayo ng short devotion ngayong araw na ito. At bago ang lahat, manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, amang banal, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Maraming po salamat sa pagkakataon na muli kaming makapag-aral ng iyong balang salita. Salamat Panginoon sa pagising sa amin sa magandang umaga na ito. Pagpalain niyo po kami Panginoon at sa aming mga gagawin. Patuloy kayong mangunat magpala. Pagpalain niyo po Panginoon ang iyong mga salita sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at ilang araw na lang po, camp na po natin. At we're excited to see you there. At salamat po sa inyong pong cooperation sa ating mga pastors. Magandang araw po sa ating pong mga kapatiran watching from different churches, different places. May the Lord bless us this day. And I want to encourage everyone to join our FIBAP Camp 2026 with the theme Self-Control. At next week na po yan. May kita po natin ang magandang ginagawa ng Panginoon. It's a time to have at least spiritual rest together with our families, with our church mates, ma-engage, ma-revive sa mga salita ng Diyos. At tinitiyak ko na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. So ating pong tema sa camp is self-control at ito na rin po ang pag-uusapan po natin. At least kahit pa paano may idea na po tayo. Ang ating pong theme verse ay may kita po sa Isaiah chapter 59 verse 19. Isaiah chapter 59 verse 19, ang sabi po ng salita ng Diyos, "So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." May the good Lord bless the reading of His word. Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang self-control. Ano po ba ito at mga bagay na pwede nating matutunan. At tatlong bagay lamang gusto ko pong i-share po sa atin ngayong umaga na ito. Unang-una po yung tinatawag natin for protection, no? For protection. At ito po ay ating protection. At isa po sa mga bagay na dapat po nating maintindihan is the Holy Spirit in regards in the works of the devil, in regards of the work of Satan and evil things, mga kapatid. The Holy Spirit acts as a divine dam. Alright? So, isa po to sa mga doktrina po natin na ang banal na spirito ay umaakto o ginagampanan ang isang damyo. No? Alam naman natin ang damyo. At dito po sa Pilipinas, ang pinakamalaki nating dam ay matatagpuan po natin sa Pangasinan. Ang pangalan po niya ay San Roque Dam, no? Sa Pangasinan. At almost 200 meters or approximately 60-story building ang taas po nito. At ang dam po na ito ay dumudugtong sa ilog na kung tawagin ay Agno River na dumadaloy sa buong Pangasinan at Tarlac. At dito sa atin sa Pilipinas, alam natin ang typhoon or bagyo, no? At pag ito po ay naminsala sa Pilipinas, ang mga dam po ay nagsisilbing harang para po sa tinatawag natin na typhoon flood. Iba po yung tubig na galing sa bundok, pero pag nagkaroon po ng bagyo, mas malaki o mas rumaragasa at mas matindi yung pressure na pinipigilan ng dam para po hindi makaapekto. At dito po sa San Roque Dam ay pag ito po'y bumigay, ito'y nasira, no? Kahit dito sa atin sa Cavite, yung mga kilalang dam sa atin dito, pag ito'y nasira, babahain po tayo. At alam po natin ang ibig sabihin ng baha. Hindi po yan maganda, no? Ito po'y nakakasira, nakakapinsala, talagang perwisyo at pwede pang makamatay, no? So gusto ko pong intindihin po natin sa pag-uusapan po natin next week sa camp or yung tinatawag na self-control. Ang banal na spirito ay umaakto bilang isang damyo o isang dam na pumipigil sa gawa ng kaaway. Kaya nga number 1 po for protection. Kasi marami pong hindi lang po yung literal na tubig ang pinipigilan, pero sa ating spiritual na pag-aaral
marahil ito ay baha, no? Baha ng anxiety, baha ng insecurity, baha ng galit o puot, o baha ng mga bagay na hindi maganda, o minsan kasalanan, mga kalungkutan, mga unforgiving spirit, mga bagay na kung saan talagang makakalunod sa iyong spiritual. Ang banal na spirito, mga kapatid, ang sabi ng talata, no, dito po sa buksan po natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, ang sabi po ng talata, for the mystery of iniquity that already work, only He, referring to the Holy Spirit, only He who now letteth will let until He be taken out of the way. Ngayon po, mga kapatid, nalilimitahan pa ang gawa ng kaaway dahil po mayroong banal na spirito. But darating ang araw, pag wala na po banal na spirito, pag nag-rapture na and all of these things, kaya mas lalong lalagana. Pero wala pa man yan, napakahalaga ang lahat ng tao ay may banal na spirito, dahil ito po ay pumipigil, no? Ito po ay kumukontra sa gawa ng kaaway na pwedeng magpabagsak po sa atin, no? At kung ang pressure ng mga bagay na negatibo ay biglang tatama sa iyo, imagine niyo kung yung typhoon flood, wala pong dam, maapektuhan ang buong mga syudad dahil wala pong pumipigil. Imagine niyo kung walang banal na spirito sa ating buhay, ano kaya mapapala po natin, no? The flood will hit the dam first, protecting us, and of course in spiritual sense, the Holy Spirit will restrict the power of the enemy. Number one po, yung tinatawag po nating protection. It's very, very important that we have the Holy Spirit. And only we will have a Holy Spirit if we have a right relationship and we have the Lord Jesus Christ in our life. He dwelled in us, and not only He dwells in us, but He filled us. No? At sa mga susunod na pag-aaral, pag-uusapan pa po natin yan. Not only for protection, number two, for permanence. No, for permanence. At just try to imagine, mga kapatid, kung ang Holy Spirit acts as a divine dam, at yung dam po sa San Roque Dam sa Pangasinan, ito po ay fully solid wall, concrete wall. Pero imagine niyo, mga kapatid, pag ang dam ay gawa sa kahoy, gawa lang po sa mga pipitsuging materyales. So may dam, pero kung hindi naman matibay, kahit bumaha, magwawasiwas lang yan at sisirain. Kaya nga, di ba po, yung mga nababalita sa atin dito sa Cavite, nasira yung dam, nasira yung mga dam sa atin, kaya nagbaha kasi hindi naging matibay. Just try to imagine pag ang restriction mo ay madaling masira, no? Self-discipline lang, sarili mo lang, so hindi niyo po yan kaya. Buti na lang, mga kapatid, no, meron po tayong talata sa Biblia na sabi po natin na ito po ay for permanence, o hindi po japik, hindi po peke. At makikita po natin yan sa John chapter 14, no? John chapter 14 verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So, you see the duration. The duration, mga kapatid, ay hindi lang po ngayon, hindi lang po during the camp, hindi lang tuwing Sunday, but for the rest of our lives, no? At ang banal na spirito, siya po ang nag-save sa atin, siya po ang nag-sealed sa atin. Kaya sabi ng Bible, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Sinasabi po ng awit, safe and secured from all alarms, no? And even in our weakest days, even in our lowest moment, the Holy Spirit will not leave us. If you are a true child of God, no, hindi po tayo iniwan ng banal na spirito, hindi tayo iniwan ng Panginoon, no? At ang sabi ng Panginoon dito, that He may abide with you forever. It's permanent. Hindi po ito ang banal na spirito, ang working niya sa atin ay permanente, hindi po temporary na nawawala, bumabalik, nawawala. Tayo po ay silyado, tayo po ay meron pong assurance of our salvation. Kaya nga, mga kapatid, ay kahit sa mga panahon na kala natin na parang iniwan tayo ng Panginoon, hindi po totoo yan. Actually, tayo ang lumalayo, pero kailanman ang Diyos hindi po bumitaw po sa atin. The dam is holding strong, no, mga kapatid, at hindi po yan bibigay because of the Holy Spirit is
God, and alam po natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. And thirdly and last, mga kapatid, for perfection, no? For perfecting. And we could see the result or the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5 verse 22 and Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Again, there's such no law. Notice the last part, especially temperance. No, temperance. So, the flood will come, the rushing mighty water will come, no, and it will block the water. But what is another purpose of the dam? Not only to block the water, mga kapatid, but also to generate power, no? Because the power will run the turbine na magpo-produce po ng kuryente. At doon po sa San Roque Dam, it will produce 345 megawatt power, mga kapatid, na turbine na sinusupply sa Luzon Grid. Kaya nagkakaroon tayo ng kuryente dito sa Luzon. No, so hindi lang po siya nagbablock ng gawa ng kaaway. At the same time, the Holy Spirit, it will perfect the things that in us, mga kapatid. Not only the Holy Spirit will restrict the sin in our lives, no, but it also do the perfecting, the perfecting work in us. So, it is the power generated when you let the Holy Spirit restrict your flesh. No? So, it is what we call self-control. Self-control, it is the power generated when you let the Holy Spirit restrict your flesh. That's why, mahalaga at na matutunan po natin to sa camp na darating at maintindihan pa natin sa mga preaching at isa-isahin po yan ng mga pastors po natin ano po yung mga gagawin ng Banal na Espiritu na mga i-restrict niya, dahil tayo bilang mga nasa laman pa, talagang we are struggling, we are still in this body, no, na talagang minsan prone na magkasala, mabigo, and all of this, mga kapatid. But the true self-control ay hindi yung para kang asong nakatali at pigil na pigil, no, but it is when the Holy Spirit is working in you, and the result is the fruit of the Spirit, and one of those is self-control. And it is the ability to say no. It is the times when you wanted to do this, but you are not. You are being. The Holy Spirit is restricting the flesh to do so para tayo po ay hindi magkasala. So hindi ikaw yung maging dam, no? Hindi ikaw yung maging dam, but Holy Spirit is the dam, mga kapatid, no? And yung wall, yung concrete wall ay hindi po tayo, no? Pero po, mga kapatid, yung Banal na Espiritu po yan. Kaya surrender for our protection, no? For permanence, and of course for perfecting. Kaya, mga kapatid, as we go on for this camp, let this be a reminder that we need the power of the Holy Spirit in our lives, and let's be guided, and the Holy Spirit will help us in our infirmities, mga kapatid, at nawa ay patuloy nating makilala siya. So that's only our devotion for this day. May the Lord be with us and bless us all throughout the day. God bless us all, and see you po sa camp next week, no? At maraming pong salamat. Dakilan Diyos. Thank you, Lord, for this day. We love you. We praise you. Thank you, Lord, for your working in our lives, Panginoon, acting as a divine dam. Lord, help us to understand your will and plan and purpose in our life, to do your will, Panginoon. At our flesh is weak, but we have you, Lord, and we need your presence in our life to continue on serving you until the rest of our lives. Bless us now, Lord, until the rest of the day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming po salamat. God bless us all. See you po, at pagpalain tayo ng Panginoon.